Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating prayer devotion ngayong umaga, ating pong basahin ang teksto mula sa James chapter 3 verse 6. At ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ng gulong ng katalagahan. Ang dilay pinagniningas ng impyerno. Kumusta po kayong lahat? Ating pong papaksain ngayong umaga ang patungkol po sa the need to control the tongue. Noong bata pa po ako, kapag naglalaro kami at naririnig ng aking nanay na nagsasalita ng mali, kami po ay dagling tinatawag ng aming nanay at sasabihan, gusto mo anyang dumugo ang bibig mo kasi kung ano-anong sinasabi mo at natututo ka ng magmura. Minsan akala natin pag tayo pinagagalitan, nagtatampo tayo sa ating mga magulang. But the real thing is, gustong-gusto ng ating mga magulang na huwag tayong matuto ng mga maling paraan ng mundo, ng kaugalian nila sa pamagitan ng ibang pagsasalita. Ito ang impluensya ng ating kultura at kalakaran ng ating mundo sa panahon ngayon, lalo pat maraming mga bagay na hindi na natin makayang kontrolin. Bakit kinakailangan kontrolin natin ang ating mga dila? Minsan nadaan po ako sa mga naglalaro, tumatakbo-takbo sa kalsada at naglalaro, lalo na ng basketball, anumang games. Minsan nakita ko even adult naglalaro. Pag hindi nila naisishoot yung bola, na ang ekspresyon nila nagmumura at masamang pakinggan. Now, it is good and right to recognize the need to control the tongue. Ang dila daw po ay nababakuran ng ating mga ngipin. At nakalulungkot na bagamat siya'y dapat makontrol, pero kung minsan hindi natin nakokontrol ang magmura, magsalita ng masama, magsinungaling, magsumpa sa ating kapwa, at magbigay ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating pakikinig. Binibitawan natin sa pamagitan ng ating pananalita ang anumang bagay na ikinasisira ng ating pagkatao, ng ating kapwa, at ng mga bagay na hindi ka nais-nais pong mapakinggan. Ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa mga maling pananalita na atin pong binibitawan mula noon hanggang ngayon o habang tayo nabubuhay? Lahat po ng ito ay hindi nakakalimutan ng Diyos at hindi nakakaligtaan. Kumbaga po sa record, mayroon po itong record doon sa langit at sa pamagitan nito tayo po ay hahatulan ng Diyos. Sabi po sa unang puntos, every idle word will be judged. Ito po ang sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 12 verse 36. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng pag-uhukom. Marami pong uri ng pananalita na masama, kagaya po ng pagsisinungaling, paninira sa kapwa, at lalong higit na walang kapatawaran ang sabihin natin na walang kwenta at hindi totoo ang Diyos. Lahat po ng sasabihin natin na laban sa kapwa, laban sa Diyos, ang lahat ng ito ay ating ipagsusulit sa Diyos sa panahon ng paghuhukom. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon sa ating teksto po na binasa, na bawat kataga na mali, bawat mga bagay na hindi maganda sa kanyang pakikinig, kagaya ng pagsisinungaling, pagmumura, pagsusumpa o pagbibigay ng mga maling bagay at pangangatwiran na ayon sa katwiran ng mundo, na wala at malayo sa pamantayan ng Diyos. Lahat ng ito po, lahat ng mga bagay na sinalita natin mula noon, ngayon at sa darating na panahon, lahat po ng ito ay hindi makakaligtaan ng ating Panginoon at lahat ng ito ay ating ipagsusulit po sa Kanya. Tayo po ay Kanyang hatulan sa mga bagay na ating sinasabi. Nung ako po nasa elementarya, may isang guro po ako sa literature na aking natutunan ng ganito. You are judged by the way you speak. Nire-reveal nito ang iyong inner character, the inner thoughts, the whole being deep inside when you express your thoughts. Dito nakikilala po kung ano ang uri ng iyong pagkatao.
And in fact, dito rin nakikilala kung anong uri ng pananampalataya. Mayroon po tayo. Number 2, our religion is in vain if our tongue is not bridled. In James chapter 1 verse 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Marami pong tao na kung gaano kabilis mag-memorize at mag-recite ng panalangin, yun naman ang bilis niyang magmura, manira ng kapwa, manumpa, at the same time, manlibak at magsinungaling. Nakakalungkot po na sa iisang bibig namumutawi at dumadaloy ang pagpupuri sa Diyos o pananalangin at ang pagmumura at pagsasalita ng mga mali. Nakakalungkot pong isipin na sa pamamagitan ng ating dila o bibig, tayo po ay nagkakamali at tayo naman po ay nagsasalita minsan ng tama. Hindi maiwasan bilang tao. Kung tayo po ay nagagalit at kung tayo ay naiinis na, dapat alam natin kung paano ito ipahayag, sa kung paanong tayo magpahayag ng ating galit at inis ng may pagmamahal, ng may pag-unawa, at ng may pagmamalasakit at pagtutuwid sa mali, sa tamang paraan ng pagpapahayag, hindi sa pamamagitan ng pagsasalita ng pagmumura at pag-express ng mga bagay na talagang makikitaan tayo ng maling motibo at maling kaisipan. Dito po nasasalamin kung anong uri ng relihiyon at pananampalataya mayroon tayo. Kaya bantayan po natin ang ating mga sarili. Bago bitawan ang mga salita, kahit tayo inis na o galit na, pag-isipan po natin kung ano ang tamang paraan ng pagpapahayag. Sa ganon, hindi po tayo mapapahamak at hindi po tayo magkakaroon ng pagkakasala sa harapan po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalita. Kaya dapat po nating bantayan ang ating mga dila. Bakit po? Pangatlo, countless forms of transgressions are oftentimes in words. Sabi po sa Proverbs chapter 10 verse 9, siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay, ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. We have the gift of speech, but this is sometimes and oftentimes an opportunity for sin. So what do we do? Ano ang dapat nating gawin? In conclusion, let us purify the mind. Recognize that filthy mouths comes from the filthy minds. Sabi po sa Matthew 15 verse 18, datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siya nang nakakahawa sa tao. In Job chapter 15 verse 5, sapagkat ang iyong kasamaan ang nagtuturo sa iyong bibig at iyong pinipili ang dila ng mapagkatha. And in Psalm chapter 10 verse 7, ang kanyang bibig ay puno ng panununggayaw at pagdaraya at pang-aapi, sa ilalim ng kanyang dila ay kalikuan at kasamaan. Nagsisimula ang lahat ng bagay sa salita na nagmumula sa puso. Ito po ang nakapagpaparumi ng ating pagkatao at nakapagpapahamak ng ating kaluluwa. Kaya ingatan po natin at bantayan lagi ang ating mga pananalita na ating mga binibitawan. Matutunan natin ang magkontrol ng ating pong dila. Bagamat nagagalit, naiinis, at tayo po ay may bagay na hindi natin kaya ng tiisin, matutunan natin ipahayag ang mga ito sa pamamagitan ng tamang pananalita. Manalangin po tayo. O Diyos, amang banal, salamat po sa inyong salita na aming pong natutunan at aming pong napag-aralan. Patawarin niyo nga po kami, O Diyos, sa mga mali naming paraan ng pananalita at pagpapahayag kapag kami po ay nagagalit o naiinis. Bagkus matutunan po namin ang kahulugan ng pagpapakumbaba at pagpapatawad at pagpapasensya. At higit sa lahat, matutunan namin ang pagpapahayag ng ayon sa inyo pong kalooban o standard na dapat taglayin ng iyong mga anak. Makilala po kami sa pamamagitan ng inyo pong mga salita na amin pong natututunan at ipinapamuhay. O Diyos, salamat po sa pag-iingat sa bawat isa. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan at kapasalamatan sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po.